Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, registration ng Duterte Youth Party List, kinansela ng COMELEC 2nd Division, 2 Vietnamese na sangkot sa illegal na cosmetic surgery, arestado sa Makati City. San Francisco High School sa Quezon City na nasunog, agarang tutulungan ng Pangulo at ng DepEd. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagdesisyon ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division na ikansela ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa botong 2-1, naglabas ng resolusyon ng COMELEC ngayong araw na nagkakansela sa registration ng nasabing party list kaugnay ng kasong isinampa laban dito noong 2019. Sa nasabing petisyon, hinihiling na mapawalang bisa ang registration status ng grupo dahil inaproba ito ng COMELEC Unbank nang hindi isinasa publiko ang petisyon ng organisasyon at dahil walang idinaos na proper hearing para sa aplikasyon ng party list. Gayunpaman, binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi pa final and executory ang desisyon at maaari pa rin maghain ng motion for reconsideration ng Duterte Youth sa loob ng 5 araw. Matatandaang pumangalawa sa nagdaang party list race ang Duterte Youth matapos makakuha ng higit 2 milyong boto. Ngunit sinuspinde ang proklamasyon nito dahil sa pending cases sa COMELEC. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 2 Vietnamese dahil sa umano'y illegal na pagsasagawa ng cosmetic surgery sa HV de la Costa, Bel Air Village sa Makati City. Sa isinagawang entrapment operation ng CIDG sa Dolly Beauty Lounge sa nasabing lugar, nahuli ang 2 suspect na kinilalang si Nguyen Phuong. Nagugat ang operasyon ng CIDG matapos makatanggap ng impormasyon na ang 2 suspect ay nagbibigay ng medikal na konsultasyon at quotation para sa mga procedure tulad ng nose augmentation at body parts modification na walang kaukulang lisensya. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang 2 Vietnamese na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 4224 o ang The Medical Act of 1959. Bilang patunay ng matatag na ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor, agad na ginagawa ang mga hakbang sa pagbangon matapos ang sunog sa San Francisco High School o SFHS sa Bago Bantay, Quezon City. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasunog na paaralan kaninang umaga. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos kay DepEd Secretary Sonny Angara ang mabilis na pagsasaayos ng pasilidad upang matiyak ang ligtas na pag-aara. Katuwang ang SC Johnson at SFHS Alumni Association, naghatid sila ng 140 armchairs, pintura, toilet fixtures at manpower. Nagpadala rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at mga kalapit na paaralan. Ang sunog noong Hunyo 15 ay sumira sa 10 silid-aralan, nakaapekto sa 720 na mag-aaral at tinatayang nagdulot ng 3 million pesos na halaga ng pinsala. Pansamantalang inilipat ang klase sa DepEd Building A upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mahigit 7,300 na estudyante ng SFHS. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.